Magandang araw! Welcome to Pilipinas Update Global Tri-Media News Program. Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Kasanib puwersa ang FLM TV Network at Mindanao Daily News Network na maghahatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo. Para sa kauna-unahang Tri-Media News Program, ito po ang Pilipinas Update Global. Bagyong Emong naglandfall sa Pangasinan. Formal na naglandfall ang Bagyong Emong na may international na COMEI sa bayan ng Agno, Pangasinan nitong Huwebes ng hapon. Ayon sa Pag-asa, taglay nito ang lakas ng hangin na umabot sa 120 kilometers kada oras at bugso na hanggang 165 kph. Kasabay ng bagyo ang matinding buhos ng ulan sa Northern Luzon na nagdulot ng pagbaha at landslide sa ilang lugar sa Ilocos Region at Cordillera. Inaasahan rin ang muling paglandfall nito sa pagitan ng La Union at Ilocos Sur sa darating na Biyernes, Hulyo 25. Patuloy ang pagmumonitor ng mga lokal na pamahalaan habang inililikas ang mga residente sa mabababang lugar. 25 patay sa 3 bagyo dulot ng habagat. Patay ang 25 katao dahil sa magkakasunod na pagtama ng mga bagyong Krising, Dante, Emong at Southwest Monsoon o habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, siyam sa mga nasawi ay naiulat sa Metro Manila. 3 katao ang nasawi sa Calabarzon, Western Visayas, Negros Island Region at Northern Mindanao. 1 naman sa Central Luzon, Mimaropa, Davao Region at Caraga. Ayon pa sa NDRRMC, sa 25 bilang na nasawi, 3 pa lamang ang nakukumpirma. Ang isa ay namatay dahil sa kuryente sa Barangay Bayugo, Mekawayan, Bulacan. Nasawi naman ang isa matapos mabagsakan ng puno sa Barangay Poblasyon, Mambadjao, Camiguin, habang ang isa ay sakay ng motorsiklo at tinamaan ng bumagsak na puno sa Barangay Matinao, Mainit, Surigao del Norte. Nasa 3,849,624 katao o 1,065,779 pamilya ang naapektuhan ng masamang panahon. Sa naturang bilang, 167,257 katao o 47,522 pamilya ang mga nasa evacuation center. Caloocan at Marilao, Bulacan, isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding pabaha dulot ng habagat. Nagdeklara ng state of calamity ang pamahalang lungsod ng Caloocan at bayan ng Marilao, Bulacan. Ayon sa lokal na pamahalaan, umabot na sa dibdib ang tubig baha sa ilang barangay, dahilan upang ilikas ang daang-daang pamilya. Naapektuhan rin ang trapiko sa mga pangunahing lansangan, lalo na sa mga palibot ng MacArthur Highway. Sa ilalim ng state of calamity, maaaring agad gamitin ang pondo para sa disaster response at mas mapapabilis ang pagbili ng relief goods at kagamitan.
Pagtaas ng renewable energy, magpapababa ng singil sa kuryente ng hanggang 24% sa 2029. Ayon sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IEMOP, bumaba na ang spot market price ng kuryente mula sa 5 pesos and 58 per kilowatt hours patungong 4.14 pesos per kilowatt ngayong unang bahagi ng 2025. Ito ay bunsod ng lumalawak na paggamit ng renewable energy gaya ng solar at wind power, gayon din ng mas murang liquefied natural gas o LNG. Inaasahang mas mababa pa ang presyo ng kuryente ng hanggang 24% pagsapit ng 2029 kung magpapatuloy ang mga green energy investment. Ito ay malaking tulong sa mga consumer sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Korte Suprema, idineklarang labag sa konstitusyon ng impeachment articles laban kay VP Sara Duterte. July 25, 2025, nagkaisang bumoto ang Korte Suprema o SC and bank na labag sa konstitusyon ng articles of impeachment laban kay pangalawang Pangulo Sara Z. Duterte. Dahilan upang agad na itigil ang impeachment proceedings sa Senado. Sa boto ng 13-02, pinabura ng Korte ang dalawang petisyon kumu-question sa bisa ng mga reklamong impeachment. Binanggit ng Supreme Court ang one-year bar rule sa ilalim ng Artikulo 11, Section 3.5 ng Konstitusyon, pati na ang paglabag sa karapang pantao sa due process bilang mga batayan ng desisyon. Si Justice Alfredo Benjamin Cagioa ay nag-inhibit habang si Justice Maria Filomena C. ay nakalid. Idineklara na Supreme Court na walang jurisdiksyon ng Senado sa kaso dahil ang mga reklamo ay inihain sa loob ng 1 taon matapos ang unang mga nabigong impeachment attempt. Agad na ipatutupad ang desisyon at opisyal itong epektibo sa oras na ito ay mailathala sa website ng Korte Suprema at matanggap ng mga partido ang digital na kopya alinsunod sa AM number 25-05-16-SC. Bagaman ibinasura ang kasalukuyang impeachment, nilinaw ng Korte na hindi nito nililinis si Vice Presidente Duterte sa mga paratang. Gayunpaman, maaari lamang magsampa ng panibagong reklamong impeachment simula sa February 6, 2026 pagkalipas ng itinakdang 1 taong palugit. Nag-uugat ang desisyon mula sa 4 na reklamong isinampa laban kay Duterte. Ang unang 3 na inihain ng mga pribadong individual noong December 2, 4 at 19, 2024 ay itinuturing na ibinasura matapos hindi ito aksyonan ng House of Representatives o HOR bago mag-adjourn. Ang ika-4 na reklamo na inaprubahan ng higit sa 2 bahagi ng miyembro ng Kamara noong February 5, 2025 ay agad na ipinadala sa Senado sa parehong araw. Ang desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen ay nagbigay diin sa mga impeachment process ay maaaring isailalim sa judicial review. Inilahad din ng Korte ang mga pamantayan ng due process na dapat sundin sa mga susunod na impeachment proceedings. Gaya ng maayos na pagbabahagi ng ebidensya sa lahat ng miyembro ng Kamara, pagkakataon para sa inaakusahang opisyal na sumagot bago to ipadala sa Senado, makatwirang panahon para sa deliberasyon ng mga mambabatas at katiyakang ang mga paratang ay kaugnay ng mga impeachable act sa kasalukuyang termino ng opisyal. Binigyan din ng Korte Suprema na dapat panatilihin ang integridad ng prosesong
konstitusyonal, isang balanse sa pagitan ng karapatan ng mamamayan na managot ang mga opisyal ng pamahalaan at ang karapatan ng mga inaakusahan na mabigyan ng makatarungang proseso. Bagong US-Philippines trade deal, 19% taripa sa export ng Pilipinas, 0 tariff ang US goods. Kasunod ng bilateral talk sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, nagkaroon ng kasunduan kung saan 0 tariff ang ipapataw ng Pilipinas sa mga produktong galing Amerika, habang 19% tariff naman ang sisingilin ng US sa mga produkto ng Pilipinas na papasok sa kanilang merkado. Ilan sa mga apektadong produkto ay mga agrikultural na kalakal, electronics at garments. Ipinahayag ng ilang mambabatas at negosyante ang pagkakabahala na maaaring malugi ang mga lokal na exporters. Gayunpaman, ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, bukas pa rin ang negosasyon at inaasahang magkakaroon ng reforma sa kasunduang ito sa mga susunod na buwan. Philam TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with Philam TV Network. Philam TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach. Philam TV. For Philams, by Philams, on Free TV. The only channel available on Free TV without any subscription, also available on digital platforms such as Roku, Amazon Fire TV, WCE TV, Facebook, and YouTube. Wherever you are, stay connected to your roots with Philam TV. Visit our website, www.philamtv.us. Samantala sa mga balita sa ibayong dagat, US nagbitiw sa Gaza peace talks. Humanitarian crisis lalong lumalala. Doha, Qatar, formal nang umatras ang Estados Unidos mula sa mga usapang pangkapayapaan sa Gaza na ginaganap sa Qatar. Matapos nilang akusahan ang Hamas ng pagtangging makipagkompromiso para sa tigil putukan. Ayon sa pinakahuling ulat, mahigit 59,000 na Palestinian na ang nasawi mula sa pagsiklab ng kaguluhan. Ang sitwasyon sa Gaza ay lalo pang tumitindi kung saan dumarami na ang mga kaso ng gutom at kawalan ng tulong medikal. Maging ang mga dayuhang mamamahayag na nasa lugar ay umaaray na rin sa mga kakulangan ng pagkain at malinis na tubig. Samantala, inihayag ng France na kikilalanin na nila ang estado ng Palestina sa darating na Setyembre. Bagay na inaasahang magpapalala ng tensyon sa pagitan ng mga bansang pro-Israel at mga taga-suporta ng Palestinian sovereignty. Mainit na sigalot sa Thailand at Cambodia, lumalala. Preah Vihear border, nagpapatuloy ang girian sa hangganan ng Thailand at Cambodia, partikular sa paligid ng makasaysayang templo ng Preah Vihear. Ang bangayan ay matagal ng ugat ng alitan mula pa noong panahon ng kolonyalismo. Ngunit muling sumiklab matapos ang umano'y pambobomba ng parehong panig. Noong Mayo pa nagsimula ang tensyon, ngunit lalo itong tumindi matapos mabunyag ang isang leak na tawag sa telepono ng mga lider ng dalawang bansa. Dahil dito, nasuspindi si Prime Minister Paetongtarn Shinawatra ng Thailand at nauwi sa pagbagsak ng $1 milyong sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Nagbabala ang mga eksperto na kung hindi maayos ang sitwasyon, maaaring humantong ito sa isang malawakang armadong tunggalian sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Senegal, nahaharap sa iskandalo ng nakatagong utang.
IMF naghihintay ng aksyon. Dakar, Senegal, nabunyag kamakailan ang isang government audit na doble pala ang tunay na utang ng Senegal kaysa sa naunang ipinahayag. Mula sa original na $5 billion, lumabas na ang utang ay umabot sa 11.3 hanggang 13 billion dollars. Dahil dito hinarang ng International Monetary Fund o IMF ang mga susunod na loan release hanggat hindi nagbibigay ng sapat na datos at plano ang pamahalang Senegalese kung paano nila ayusin ang anomalya. Kung mabigo silang makumbinsi ang IMF, posibleng mapilitan ng bansa na agad bayaran ang malaking utang, bagay na maaring makapinsala sa kanilang ekonomiyang unti-unting bumabangon mula sa pandemya at inflation. At dyan po nagtatapos ang aming mga balita mula sa Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa Pilipinas Update Global. Sa ngalan ng aming Tri-Media News partner FLM TV and News Anchor Ed Abalos, Mindanao Daily News Anchor Alan Mediante, ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabi, ang buhay ay hiram lang, kaya atin itong pangalagaan. To God be the glory, but let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo!